Sumayo ang Panginoon. Mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa simbang gabi, makikiisa sa ating mahal na Birhen Maria, po San Jose, para sa pagdating ng banal na salud. Upang tayo po ay maging karapat-dapat lumanap sa banal na pagdiriwang na ito, muli humingi tayo ng takot sa Panginoon sa ating mga pagtutulan at mga pag-asa. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyong salitang nananaan sa iyong kalituran ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan. Noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng akin at siya ay lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa namin na pagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, pinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siyon o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi ko ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sabi ni Isaías, pakinggan mo sa bahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang ating Diyos ay iyong niyaya mo? Kaya ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihim ang isang dalaga at mga anak ng lalaki. At ito'y tatawagin Emmanuel, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with the child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her womb. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. The Gospel of the Lord. First, I would like to thank Father Adam for having us here tonight to your Simbang And Father Adam is a new friend of mine. I love his coffees. He makes coffee from all over the world. So, yung gabi nito po ay ika-anim na. And at the same time, today is also the fourth Sunday of Advent, which is the last Sunday of Advent. Mamaya ay Pasko na. Tandaan ba kayo? Diba? So ngayon, ika-apat na linggo po, maganda pong binigay sa ating pagninilay. Dahil ito po yung isang taon na karaniwan o isang santo, karaniwan hindi natin napapansin. Ano po, dito sa ating Belen, hindi po makukumpleto yung pang-Belen na ito kung wala itong mamang ito, si San Jose. Kami po ni ako, si Father Erwin at si Father Raphael, nakilala nyo na this past few days, ibang gabi kayo. Kami po lahat ay galing sa kongregasyon ng Oblates of Saint Joseph. So kaya yung pong aming formation, yung mga seminarista kami, we were trying to live the spirituality of Saint Joseph. At mayroon po akong tatlong quality niya na ibabahagi sa inyo ngayon. Minsan hindi natin nakikita. Nabasa natin po sa Ebanghelyo na pakita sa kanya ang anghel sa panaginip po. Kung kayo po, let's say, for example, hypothetical lang naman po yun. Pagkatapos na simbang gabi, nakabili kayo ng lottery ticket at nanalo kayo ng, let's say, $100 billion. Ano pong gagawin niyo doon? Saan niyo lalagay? Siguro baka hindi ko alam gagawin. Dudunin niyo na lang kay Father Adam. Di ba mahirap pagtago na meron ka lang pera, di ba ba? Pero sa inyo, bibili ng maraming bagay, ubos agad. Ganun po ang ginawa ng Diyos. Isipin niyo po, si Mahal na Birheng Maria, the pure, holy, and biggest part in the history of salvation. Magiging ina ng Diyos. Mula pa nung libro ng Genesis, was prophesying about her. And then next to her is the child Jesus, God Himself. I believe, Blessed Mother, and
and the baby Jesus is more than $100,000 or $100 billion, right? They are the two most precious persons in the whole history of mankind. So papaano, kanino ipinagkatiwala ng Diyos itong dalawang pinakamahalagang tao ito? Doon sa mga yun. And then, kung titingnan natin, what's so special about St. Joseph? In fact, there's nothing special about him. He was so ordinary, that's why God chose him. In his ordinariness as a husband, as a father, as a carpenter, that's what God needed for the two most precious people in history. Isn't that mind-blowing? Hindi kailangan ng Diyos sa mga special na tao o pinakamayaman, pinakamakapangyarihan katulad ng mga hari noong panahon yun o mga pilosopo o mga astrologers. In God's infinite wisdom, He chose an ordinary man, St. Joseph. Ano po yung ka-ordinaryo kanya na may something din na kailangan ng Diyos? Narinig natin sa Ebanghelyo, nung nagising siya, he did what the angel told him in a dream. Ewan ko po sa inyo kung nananaginip kayo, and then pag nagising kayo ng mga numero, tatakbo kayo agad at bibili ng ticket. O kung may nanaginip kayo na yung asawa nyo ay may kasamang iba, ay sasampalin nyo agad sa pag-isip. Diba? Para sa inyo, panaginip lang yun. Salamat sa Diyos, hindi totoo. Pero kay St. Joseph, he took it as a message from God. Kasi hindi po isang beses, 4 na beses pong nangyari yan sa panaginip ni San Jose. Yung binasa ngayon ni Father Adam, that's the first one. The second one, napakita ulit sa panaginip niya, sabi, punta ka doon sa Egypt. So dinala ka niya at night, gabi pa sila bumiyahe. And then pangatlo, bumalik ka na. Yung bumalik nga siya. Pang-apat, huwag ka muna, baguhin mo yung